mga ka-venture, may tanong ako. Na-try niyo na bang makaranas ng klase na festival na ang buong lugar ay puro nagpaputok ng firecrackers, gaya ng fireworks, quaites, at di lang yan ha, lalapitan niyo pa ang paputok. Di ba medyo delikadong pakinggan? Well, dito sa lugar sa Yanswe sa bahagi ng Tainan City, meron silang festival na tinatawag nilang Beehive Fireworks Festival na ibig sabihin na ang buong lugar na yan ay magpapaputok. Yung selebrasyon na ito nagsimula pa noong unang panahon, noong panahon pa ng Qing Dynasty. Sinasabi na ang Yansui Beehive Festival ay nagsimula sa pamumuno ni Emperor Guangxu. Base sa kwento, noong panahon yun, ang buong lugar ng Yansui ay lumaganap ang sakit sa lugar at dahil sa hindi pa maunlad na teknolohiyang medikal, noong panahon na iyon, araw-araw ay tumataas ang bilang ng mga namamatay. Natatakot ang mga residente nung panahon na yun, kaya naisip nila magdarasal habang nagprosesyon sa kalye at may kasamang paputok para daw mawala ang salot or mga bad spirits sa lugar. Kaya hanggang ngayon, sinusunod pa rin nila ang paniniwala na yun at naging bahagi na ng taga Yansui na bawat taon ay may selebrasyon ng ganito at naging sikat ito sa buong Taiwan. Dali ka na sa butukan. Pag nagutom ka, bumili ka na sa pagkain. O diba kapag may selebrasyon, may mga nagtitinda, may mga street foods, magkasama talaga yan sila. Kaya hindi ka magugutom habang nag-i-enjoy ka. Ang daming tao kahit umuulan ng gabi na yan. Napansin nyo, maraming naka-helmet at may nakasuot na makakapal na jacket at makakapal na raincoat. Hindi lang dahil umuulan, kundi protection yan para hindi matamaan yung balat sa mga paputok. Dahil habang nakasunod kayo sa posisyon, sabay din yung pagpaputok at lalapitan mo yung paputok. Kaya para safe, kailangan magsuot ng makakapal na damit at helmet para iwas sa disgrasya. Ang daming nakisali sa festival, hindi lang puro Taiwanese. May mga dayuhan ding nag-celebrate na nakikita ko. Gusto din ata nilang ma-experience maputukan gaya ko. Kasi unique nga, diba? Akalain mo yun, paputukan ka habang nag-procession? Medyo kakaiba siya, diba? Feeling mo delikado kaya sa katulad kong first timer ma-experience na klaseng ganitong festival? Pero nakaka-enjoy din naman. Unforgettable experience talaga. Unique siya. Ito yung sinusundan namin habang nagprosesyon. Sa loob nito, nandito yung God nila. Diba? Ang ganda. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero ang ganda, diba? Ang ganda ng disenyo. Ang ganda ng style. Very Chinese talaga. At di tayo magpapahuli dyan.
O, diba? Para may memorable, o, diba? Kita nyo namang mga ano namin, attire, naka-raincoat pa. O, diba? Ang kakapal ng sinusuot nila para silang papunta ng gyera. Pero hindi ha. Hindi sila military. Kapag nasa unahan kayo ng procession, kailangan makapal talaga at naka-helmet kayo. Kasi malapit kayo sa paputok. Para for safety, dapat makapal talaga. O, tignan nyo. O, nakasunod kayo na sila yung nagdala ng God. O, diba? O, paputok. O, diyan, ganyan. Parang meteor. Parang falling from the star. O, diba? Ganyan. O, papunta talaga yan sa iyo. Kaya kailangan makapal talaga yung damit mo for your safety at maiwas sa disgrasya. O, diba? Pero in fairness, ha? Kasi wala talagang nangyari namang wala namang nangyaring disgrasya. Meron din silang mga patrol ng mga ambulance, mga pulis, diba? Pinaghandaan talaga. O, diba? Sino bang hindi ka ma-amaze? Diba? Napaka-unique talaga yung festival nila dito. O, diba? Ang fairness ay hindi na napunta dun sa bahay-bahay. No. Pero kailangan mo lang talagang maging malayo ka kung pag wala kang helmet, dapat malayo ka. Dapat naka-jacket ka. Naku, medyo kinakabahan ako talaga dyan, guys. Kasi first time ko, diba? Ang daming tao. Parang yung nasa unahan hindi natatakot. At ito din sila, may paandar pa sila. Pinaghandaan talaga nila. May harang pa silang dala para lang hindi sila matamaan. O, diba? O, ang galing. Kayo na. Super fun! Doble yung pakiramdam ko dyan, guys. Na-enjoy ako at medyo natatakot. Baka matamaan ako. Diba? O, sinong hindi ka ma-enjoy dyan? Ha? Kakaiba talaga. Diba? Kakaiba yung fire festival nila dito, guys. Pinapaputol nila yung mga tao. Putukan nila yung pabutuhan nilang mga tao. Oh my goodness. Para bang umuulan talaga ng paputok yung lugar na yan. O, diba? Kaya nyo yan, mga ate. In fairness din sa Yensui, guys, no? Kaya nagkuha ng firework. Ining barangaya, guys, in fairness. Kuha ng firework. Nagkuha
O, diba? Parang hindi halatang enjoy na enjoy ka, girl. Yan guys. Yan guys. Yan. Guys, ready nila. Guys, ito yung ginamit nila sa paputok, diba? O, diba? Oh. Pero bata. Apoy. Oh my God. Diba? O, dyan yun nilalagay nila yung mga paputok, guys. Dyan yun nila sinasabit. O, diba? Ang laki. Tapos, ang lapad. Ang dami pang lagyan. Para siyang ano? Para siyang aircon, no? Science Fair. Yung festival nila, guys. Nagmumula ng fireworks kahit saan. Makikita mo yung fireworks mo. Tapos kanina may fireworks naman doon. Fireworks na naman dito, guys. Oh. Tapos dyan, fireworks din dyan. O, diba? Pumula ng fireworks din. Ang masasabi ko sa Tagayanswe, kahit binago man ang panahon at naging sibilisasyon na ang lugar, di pa rin nagbabago ang kanilang paniniwala at nakakahanga sila. Kahit nasa modernong panahon na tayo, tinutuloy pa rin nila ang sinimula ng kanilang mga ninuno at dahil sa kanilang mahigpit na paniniwala, ang selebrasyon na ito lalo itong nakilala sa buong Taiwan. This experience is something unique, but a kind of moment to cherish that I will never forget. Until next time mga ka-venture, thank you for watching. This is Fan Venture and I'm saying, life is full of adventure. Jai Jen!